nothing to spend on, and South Korea was ready for that. And I think that's the only thing lacking in SB 19. They don't have that kind of backing. The government was not prepared for this within. Which is true. Totoo yan. No? Ang mahirap din kasi dito sa Pilipinas is hanggat wala ka pang napapatunayan, hindi ka papansinin. Hanggat hindi ka sumisikat sa ibang lugar, hindi ka papansinin. Which is really sucks, man. Na, yan ang masakit na katotohanan dito sa atin sa Pilipinas. What is up guys? Albayano Bateño syempre, no? Nagbabalik tayo para sa panibagong video reaction. So ngayon, bibigyan natin ng video reaction na yung isang, bali, ngayon ko lang to na panood no? So, yun. Parang ito yung culmination ng buong activity ng SB 19, no? So, sa taong 2025. So, bali, ito yung video from Asian Entertainment Culture, no? So, yun, ilalagay ko yung link ng original video sa baba, no? So, yun, syempre, kung bago ka dito at nagustuhan mo naman yung aking mga ina-upload na video, is subscribe and syempre, click mo yung bell para updated ka sa ina-upload nating video reaction, no? So, yun, syempre, tingnan natin to. Panoorin natin tong mini documentaries, no? Na ginawa ng AEC channel, no? So, yun, check natin to. Bali, ito yung first time na mapapanood ko to at may mga information din na para sa akin bago no? Kasi, syempre, alam nyo naman na last year lang, last quarter ng 2025, doon ako nagsimula maging fan ng SB 19. Doon ako nagsimula na tumutok sa musika nila, no? Doon ako nagsimula na pakinggan yung mga kanta nila. So, yeah. So, bali yung buong run nila ng 2025, there might be some information na hindi ko alam, no? So, yun. So, syempre, wag na nating patagalin pa. Panoorin na natin tong video. So, let's go. Some careers are defined by peaks. Others are defined by leverage. In 2025, SB 19 demonstrated the latter, turning creative autonomy into measurable dominance. Etong video na to, hindi ko alam na ano hindi ko pa napanood to actually, itong in 2020, pag-guest nila sa Fox channel nito sa US, no? Hindi ko to napanood, so siguro panoorin ko sila doon sa yung pinakabuong video na itong SB 19 nila. demonstrated the latter, turning creative autonomy into measurable dominance. And para sa akin parang may ibang Filipino artist na ba na nag-perform sa Fox 5, sa Fox channel na to sa ibang bansa, no? So di ko alam. So yun, comment nyo kung may alam kayong meron nang nag-perform. They entered this year without institutional cautioning and exited with one of the most decisive years any Philippine act has ever logged. Every move this year carried intent. Chart placements across multiple markets, arena leveling touring at home, sustained demand abroad, and a creative arc completed without dilution. What separates this run from hype cycle is control. SB 19 didn't borrow scale. They built it. Totoo naman na kumbaga kung ano yung meron ngayon yung SB 19, yun ay dahil sa binuo nila, no? Sa binild nilang parang masasabi mong yung ano kasi nila no? Yung commitment nila sa skill nila, sa passion nila. Sobrang sobrang taas. Sobrang talagang binibigay nila lang yung talagang best nila, no? Para sa, alam mo na yun, kasi kung talagang gusto mo naman talaga yung ginagawa mo, kumbaga, hindi mo napapansinin yung oras, pagod, investment doon sa ginagawa mo. Kasi gusto mo nga dahil gusto mo yung ginagawa mo, parang hindi mo na napapansin yun. Which is, totoo naman na, na talagang yung sinasabi nito na binuo nila yung kung ano yung meron sila ngayon. Binuo nila yung empire from the scratch hanggang sa lumaki na at naging malaking na talent din talaga nila na yung
sabihin natin teritoryo na nila yung P-pop eh. Para sa akin para sa akin. Kumbaga yung P-pop industry is talagang teritoryo ng SB19. Pero hindi ko sinasabi na out of place ko yung mga ibang mga P-pop artists. Pero syempre, para sa akin kasi na knowing na yung history din ng SB19, 'di ba? So, para sa akin teritoryo nila yung P-pop eh na yung SB19, teritoryo ng SB19 yung P-pop. So, yeah. Always credit sa mga ganong tao, no. Revisit SB19's monumental 2025. So bali yun nga sinabi ko kanina na na last quarter na ako ng 2025 naging fan ng SB19. Parang yun talaga yung to be exact mga September nag-start akong pakinggan sila, nag-start akong bigyan sila ng video reaction at talagang sobrang na-hook na din talaga ako doon sa from that month ng September up until now, no. So yun, talagang sinasabi ko na yung buong run nila ng from January 2025 hanggang August ng katapusan ng August. So yun yung hindi ko alam yung timeline na ginagawa nila doon. So yun kaya maganda din na mayroong ganitong video kasi nga yung buong run nila ng buong 2025 is talagang na-compress na-compile sa isang video. So let's go. First, let's look at the charts. SB19 kicked off the year with the lead single Damn, released February 28. A high-energy track blending hip-hop, Celtic folk, and EDM that debuted So January 1st song na nirelease nila for 2025 is Damn. Okay. number 1 on Billboard's World Digital Song Sales chart, making SB19 the first Filipino act to top it. They also Okay. So, ito yung mga sinasabi ko na first na information na hindi ko alam. Kaya thankful ako sa mga ganitong video. Dahil talagang yung run nila ng 2025 is kulang yung talagang mga information ko. So, the first Filipino act to top it. They also landed on United Kingdom's official charts, equivalent of Billboard Hot 100 of UK, at number 4 on official single sales chart and number 4 on official singles downloads chart. While their EP Simula at Wakas landed at number 4 on official album downloads chart and number 40 on official album sales chart. And with no label support, it only means one thing. All of this is organic. It also isa rin 'yon, 'di ba? So madalas kasi nating makita sa mga ganitong sa ganitong kataas na mga alam mo 'yon na kataas na kung yung bagay yung mga ganitong klaseng charts, kung nasaan ka, kung nasa top 10 ka, parang kung wala kang label, under label talaga. Kumbaga parang napaka-imposible din naman talagang kumbaga parang sabihin natin sa totoo lang na kung wala kang label na nagke-carry sa iyo, parang napaka-imposibleng makapasok ka sa top 10 charts. Tapos sa buong mundo pa no? So parang parang napaka-imposible talagang iisipin. So sabihin natin na alam naman natin na sa mga ganyang klase ng industriya, alam mo yun, yung may mga bot, mga ganon, yung mga kumbaga binuboost ng label yung charts, yung play replay button ng mga kanta. Alam niyo yung binobot nila, yung continuous playing. Pero sinasabi nga dito dahil nga wala silang label, kaya nagkakaroon talaga ng organic, masasabi mong organic yung pag-consume ng audience sa kanta ng SB19. So
which is para sa akin talaga good na yun. No? Tama tong sinabi na talagang organic yung lahat ng nagko-consume sa kanta ng SB19. Also dominated in Japan, charting at number 10 on CD Japan's Top 100 annual chart for Okay. 2025. They ranked alongside global heavyweights like Stray Kids, ATEEZ, Lady Gaga, and TXT. Impressive for a non-Japanese act in Impressive for non-Japanese act and syempre for Southeast Asian na galing na ano kasi madalas kasi yung Southeast Asian artist kasi minsan isinasantabi lang pagdating sa international level na ng competition ng ganyang level ng industriya, di ba? Sa industriya ng ganyan. So pag sinabi mo kung sa mga Southeast Asian artist parang yeah, Korea, South Korea talagang inaan yan kasi nga alam naman natin yung nangyari sa mga ganyang K-pop artist, 'di ba? Talagang grabe yung ads, grabe yung commercial sa kanila na may nagke-carry talaga sa kanilang malalaking company label. 'Di ba? So, ganun 'yun. Pero considering na kasama doon si Lady Gaga sa mga top artist doon sa top 100 na 'yon, men, nakasabay sila without the label sa kanila na nagke-carry, men. Sobrang impressive talaga a 'yon. Japanese-focused retailer chart. They are also the highest-ranking Philippine act ever on this Japan-focused retailer's annual bestseller chart. Nice. This chart aggregates physical and digital sales of releases from that year, heavily dominated usually by J-pop and K-pop and anime soundtracks. Concert Yeah, kasi sa alam na rin naman natin na sa Japan talaga na umuusbong na rin talaga yung J-pop eh. Pero wala pa akong siguro na sa totoo lang wala akong naririnig or wala akong kilalang J-pop na group. Sa totoo lang. K-pop alam ko may kilala ko pero sa J-pop wala eh. So, yeah, bago lang din sa aking pandinig yung J-pop. Sa totoo and lang. performances. Their simula at wakas had a historic kickoff with 2 sold-out nights at the Philippine Arena. Yes, man. Tapos ito pa sa isa sa napaka-impressive sa kanila no, yung pag sold out ng mga concert. No? Yung pagkakaroon ng sold out concert na parang men 2 gabi, no? Tapos 2 araw, tapos parehong sold out 'yon, men. Imaginein mo yung gano'n na like sa isang araw pa lang siguro sa mga normal na concert na may 2 days concert ka, yung unang araw possible na magkaroon ka ng sold out. Pero yung magkaroon ka ng pangalawang araw na sold out na concert ng pagkabenta ng ticket, men. Parang yeah, talagang ibig sabihin maraming nag-aabang sa concert ng SB19. No, yun yung isa pa yun sa amin. Parang ewan ko, parang naging speechless ako pagdating sa mga ganong mga bagay pagdating sa SB19, you know. Parang anong isipin na parang wow, mapapawaw ka na lang eh. 'Di ba? Mapapawaw ka May na lang talaga. 31 and June 1, the world's largest indoor arena. First Filipino act to achieve this. Plus, yung pa nga yun na sinabing world's largest indoor arena, di ba? Tapos 2 araw yung sinold out yun. Di ba? Ibig sabihin, siguro nga, kung may pangatlong araw pa, baka posibleng ma-sold out pa yun eh. Di ba? Getting over 100,000 fans in the venue. Both nights sold out rapidly, day 1 in hours, prompting the addition of day 2. They also offered packages to fans specific. So, ito yon dahil nga may homecoming sila this April 18. So, yeah. Di ko alam kung April 18 lang. Kung hanggang isang araw lang talaga. So, I think talaga pahirapan ngayong maka-secure ng ticket sa homecoming nila. Although open venue naman yung pero syempre hindi mo naman makikita yung buong performance kung hindi ka bibili, 'di ba? So sa isang araw na homecoming yan tapos dito lang sa Pilipinas, I'm sure talaga pahirapan makabili ng ticket.
Wag naman sana, no? Wag naman sanang may mag mga scalpers, no? Wag naman sanang mag-hoard ng ticket tapos ibebenta niyo ng mas mahal. Wala naman sanang gano'n, no? Ano naman, kumbaga, gawin na lang natin for enjoyment na lang natin, no? Kumbaga, wag nating gawing business yung ticket ng SB19 na bibili kayo ng sobrang dami tapos ibebenta niyo ng doble, triple. Wag naman sanang gano'n, no? Wag naman sana mga caps, no? Sana walang gano'n na ginawang business yung ticket ng SB19. Specifically to those who are traveling from either the provinces or overseas. While this may be a common practice in bigger K-pop acts as they attract foreign fans, it's very new in the Philippines. Such a move was groundbreaking in the Philippines, and the mere fact that it was sold Tapos eto pa, yung hindi lang sa Pilipinas nag-sold out, pati rin sa mga tour nila sa ibang bansa. out, mostly US by tour foreign na. fans, proves how big SB19's global fan base is. They toured across Yo, Asia. wait, what? Damn. Yo, ganito kalaki yung package ticket ng SB19 global package. May kasama na rin kasing hotel. Okay. Got it naman. For 3 days, 2 nights, 444, like let's say budget meal ka lang, package C 34, let's say 35K. Premium tickets, LBA, Manila Araneta, yung hotel, then accommodation, 3 days, 2 nights, not bad. Hindi na masama yan. Standard room, kahit sa lapag ako matulog, okay lang eh. Breakfast, 2 days buffet, breakfast, not good, for 2, okay. Hotel to Philippine rin, may sasakyan pa, may shuttle ka pa, di ba? Dining credits. Okay, so may pang foods ka pa, kumbaga kasama na rin doon yung dinner mo, no? Not bad. Para sa akin, okay na to. 20% on food and, okay. Merchandise exclusive, yeah. Fan base is. Goods na to para They sa akin. toured across Asia, North America, Middle East, and Oceania. 21 shows by the end of the year, including standout performances in Taipei, Tokyo, Singapore, San Francisco, Los Angeles, Toronto, Dubai, and more. They wrapped the year up with high energy stops in Australia and New Zealand, and a powerful set as the only Filipino act at ACON 2025. The total attendance. Yeah, yung sa Akon, men, sobrang sobrang hype. Para sa akin, perfecto yung pagkaka-perform nila doon, no? Dahil marami din namang channel na nag-breakdown ng performance nila doon at isa lang din naman talaga yung comment nila about SB19 during live performances, raw voices. Wala kang masabing negative para sa SB19 doon. Across all 21 shows would be approximately 190,000 total ticket. Wow, 190K. Philippine Arena 2 shows. 110K? Dahil yung isang pinakamalaki, men. Grabe, no? 55,000 per night. Wow. fans, and that's Wow. being conservative. This breaks Conservative pa yon, no? Parang eto lang yung minimum. Ilalagay lang namin yung minimum na pwedeng maging benta ng ticket, no? So, possible mga nasa 200K estimate pero possible na nasa 200 plus na ticket sold, no? down to 110,000 in Philippine Arena for 2 shows, and all other venues combined anywhere between 75,000 to 90,000. Grabe, no? This makes it the biggest world tour by a Philippine act to date. What makes it even more impressive is the fact that SB19 is not supported or managed by a moneyed agency or company. Sarili nila yung boy, man. Kumbaga, walang ibang company nagpo-promote sa kanila, no? Walang
biggest company, walang bigger company dito sa Pilipinas or sa ibang bansa na nagki-carry sa kanila kundi sarili nilang brand, men. Imaginein mo, yung pinaka-produkto nyo, sarili nyong brand, tapos na-outplay nyo, no, na-outsold nyo yung mga artist na may malalaking brand na nagdadala sa kanila, men. Doon pa lang, men. Doon pa lang. Wala na tayong dapat pag-usapan, eh, no? Wala na tayong dapat pag-usapan. Wala na tayong dapat pagdebatehan doon, men. Own themselves. All negotiations, setups, execution, budgeting, promotions, and marketing Then, are theirs to do. kaya sobrang, sa totoo lang, talagang nakaka-proud na, men, parang, pag in-idol mo, parang, hindi sayang yung paghanga mo sa kanila, sa SB19. Not, hindi lang sa 5, pati rin din sa mga team sa team nila na naki-carry out nila yung ganong achievement on their own effort, sacrifices, on their own work, diba? Men, especially sa utak na ito ni Pablo, men. Napakalaki lang utak mo, Pablo, men. Their Sobrang, successes are sobrang talino na. Sobrang talino niya. Not yung, hindi yung talinong academically, pero yung diskarte na yung wisdom kasi ni Pablo, iba. theirs and theirs alone. Para sa akin. And of course, there are awards. SB19 also dominated every major Philippine award show in 2025. Filipino Music Awards, they got 6, including Artist of the Year, Concert and Tour of the Year. Filipino Music Awards is backed by Billboard. Yeah. They also took home 8 awards at the 10th Wish Music Awards Ito yun, held January 19th at the Araneta Coliseum. SB19 won 2 group awards and 6 individual awards. Damn. For the group, they won Wish Song Collaboration of the Year with Glock 9 for Kalakal and Wishclusive Ito yung 2025 kasi sa 2026 meron pa, di ba? Ballad Performance of the Year for Ilaw, their Wish Okay. Bus performance, which is great. Please watch. Kasi yung netong 2020, tama ba? Nung nakaraan, ang collaboration of the year yung kay Saran at saka kay Wish Song collaboration of the year yung kay Sara at kay yung kay Sara at kay sino mo to? Yung sa kanila SB19 and yung SB at saka Sara yung umaaligid. Ballad Performance of the Year for Ilaw, their Wish Bus performance, which is great. Please watch that. And then they have individual awards. Wish Artist of the Year for Yeah, ito yung artist yung kay Pablo, yung solo na nila, no? And ito nga, kaya ito sinasabi ko na hindi ko alam ang impormasyon nung 2026, no? Style yung Ballad Song of the Year, di ko masabi, hindi ko alam yun. So, I think, papanoorin ko yung Wish, yung Wish Awards na to. Estelle, yung kay Wish, Breakthrough Artist of the Year, man. Hindi ko rin alam to. Wishers Choice Award, Special Fan Voted Recognition. So, ito nga rin kay Felipe, yung kay Ken, yung Kanako, di ko rin alam na nanalo din siya. Pero eto, yung kay Josh Cullen, alam natin to kasi nagkaroon to ng, nag-viral to noong, last year, 2025, early 2025. So, yeah, ito lang ang alam ko, Josh Cullen, yung kay Josh na Get Right. And na-breakdown ko na rin ito. Na-breakdown ko na rin tong Get Right na to, kung bakit siya nanalo. And I think, sobrang valid naman kung bakit. Double entendres andon, man. Yung vibe. Tapos makikater niya yung hindi lang yung pang-Pilipino style hip-hop, pero yung pang-foreign hip-hop na vibe din, naandun na rin. So, yun. So, etong mga to, yung maliban kay Josh Cullen na alam ko, pero yung 1, 2, 3, 4, 5 na awards ng 3, hindi ko alam. So, that's why. Pablo. Yun. Stell got several Wish Ballad Song of the Year, Wish Breakthrough Artist of the Year, Wisher's Choice Award, while Ken got Wish Rock or Alternative Song of the Year, and then there's Josh with Wish Hip Hop Song of the Year. In the Awit Awards back in November, they won Best Global Collaboration with Moonlight, also a great song, you should check that out. And Best Yan, isa pa yun, hindi ko rin alam yun.
Hindi ko rin rap alam. or hip hop for Kalakal, and also solo awards for Stel, Breakthrough Artist, and Ken Dami, for no? favorite solo Um, Nominated for multiple categories at the 37th Awit Awards. Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year, Best Dance Recording, 2 entries, dalawa. Best Performance by a Group, Best Pop Recording, Best Music Video, dalawang entries din. Best Engineered. So, eto lang din. Imagine na yung sa isang nomination, sa isang category, may dalawa kang kanta doon, men. Sobrang wait, what? Dalawang entry nyo, men. More chances of winning, di ba? Parang, doon pa lang, hindi mo na kailangan questionin yung talent nila eh. Sa isang category, dalawa entry nyo, di ba? Sino artist. ba nakakagawa pa nun? Kung may alam kayo, men, sige, comment nyo They dyan sa also baba. dominated P-pop music awards. They got major awards like Artist of the Year, Album of the Year, Song of the Year, Music Video of the Year, and Concert of the Year. And they also got the Dang. prestigious SUDI Award from the National Commission for Culture and Arts for shaping Filipino music. Yeah. Forbes also recognized their dominance. An article published back in May 11, 2025, titled SB19 owns 20% of a Billboard chart with Dongka and Dam. And syempre, 'di ba? Hopefully yung inaano natin na sana hindi lang Southeast Asia yung makakilala sa SB. Although kilala na rin naman siya sa ibang bansa, pero iba pa rin kasi yung mapasama ka sa mga prime artist sa Hollywood 'di ba? Alam niyo 'yun. Broke down SB19's Billboard's World Digital Song Sales. 'Di ba? That Imagine is mo a 'yun. weekly top 10 ranking of the best-selling digital songs in the US from non-English or international artists. In the week dated May 10 to 11, 2025, Dongka from Simula at Wakas debuted at number 7. Damn. And then Dam, the lead single, which had previously hit number 1 earlier in the year, re-entered at number 4. Damn. With these two tracks charting simultaneously, SB19 occupied 2 Tsaka isipin niyo 'yan itong sinasabi niya na non-English. Isipin niyo 'yan, non-English yung nagko-consume ng gano'n. Kasi marami na rin naman talaga nagko-consume ng ibang ng mga foreign artist na kahit hindi nila maintindihan, as long as naandun yung vibe, as long as naandun yung gusto ng consumer doon sa kanta, men. Kahit hindi nila maintindihan yung lyrics niyan. Talagang kasi yung vibe yung nakukuha mo din, yung magandang mood. 'Di ba? Ako kasi aminado naman ako kahit especially yung sa Japanese song, 'di ba? Yung Japanese song kahit hindi ko maintindihan, basta nagustuhan ko yung instrumental niya, gustuhan ko yung flow ng music, pinapakinggan ko yun kahit hindi ko maintindihan yung kanta. So same lang din dito. out of the 10 SB19. spots on the chart. Hence, 20% ownership that week. This recognition highlighted how global fans, 18, sustained SB19's digital sales, especially those in the US. Dam was already historic as the first number 1 for a Filipino act on this chart, having multiple entries reinforced SB19's growing international commercial impact in 2025. Solid no? And sure, awards, charts, those are great. But the best part is their creative evolution. SB19 closed their trilogy in 2025, but the ending reads more like a reset than an actual conclusion. Pagsibol, which was released in 2021, introduced Tapos ang hilig pa nila talagang yung gumawa ng mga parang pang opening video nila yung mga single nila na talagang pag yung videos nila is talagang Pinoy style na music video. Alam niyo yun? Like gaya ngayon yung sa Visa, Pinoy style, may jeepney, 'di ba? Yung kumbaga natatakil yung certain topic sa Pilipinas. Alam mo yun? growth and self-belief as a foundation. Pagtatag, released in 2023, sharpened that identity through grit and confrontation. And then there's Simula at Wakas. It turned toward reflection, closure, and renewal.
acknowledging that creative journeys move in cycles, not straight lines. Together, Yeah. the trilogy documents evolution, growth, maturity, and of course, continuity. Thematically, SB19 separate themselves not just because they are writing their own tracks, but because of the subject matter of the songs that they are writing. Their most acclaimed work moves beyond romance and into family, like Mapa, identity and purpose, like What or Ilaw, ambition in Go Up, mental fatigue in Mana, and Mm. resilience and collective struggle in Gento. And Yan, yun yung maganda pa rin kasi, sinasabi natin kaya tayo lahat nakaka-relate sa kanta ng SB19 dahil, kung ano yung na-experience nila, kung ano yung na-experience ng normal na tao 'no. Normal, eh, 'no, normal na tao, yun din yung ginagawa nila ng kanta. Which is why kung bakit sobrang nakaka-relate tayo sa mga lyrics nila, sa mga kanta nila, alam mo yun? introspection in Liham. And that thematic breadth is actually matched musically. SB19 has worked across hip hop, EDM, R&B, balladry, trap, rock influenced pop, and Filipino folk elements, often prioritizing narratives and structure over formula. Their versatility feels intentional, built around meaning rather than trend chasing. They also True, yung versatility kasi talaga nila ginagamit nila sa tamang paraan. Alam niyo 'yun na hindi sila nakikisabay sa kung anong trend, 'no? Kung ano talaga yung gusto nilang gawin. 'Yun yung maganda, eh. Kasi, yeah, sabihin mong may versatility kayo pero more on kung ano yung uso, 'yun yung doon kayo. Which is hindi naman lahat ko-consume yung gano'ng, content, 'di ba? Like, yung uso kasi ngayon, alam niyo kasi yung, ah parang bad side ng makikiuso ka lagi is kasi may certain demographic ka lang na 'di ba? Like kung makikiusabay ka sa uso, kung ano lang yung ngayon ang uso, tapos yun lang yung gagawan mo ng content or yun lang yung itatakil mong topic, parang something na sabihin nating minority lang ng audience mo yung makakakuha nun or yung kakagat doon sa mismong topic nyo. Pero kung talagang doon, dahil ginagamit yung versatility nyo, tapos gagawa kayo ng pinaka-content nyo na alam nyo na hindi lang yung may certain demographic ka lang na kinikater, kundi karamihan. 'Di ba? Kaya mapapansin mo dito sa fan ng S20 na ito yung madalas kong sinasabi na kung papansinin mo yung fan ng SB19 and the other P-pop group is yung age bracket, 'di ba? Alam mo 'yon, yung age bracket ng SB19 is nasa 25 pataas kumpara doon sa ibang P-pop artist na nasa 25 pababa yung age bracket yung audience nila. So that is why mas marami ang nagko-consume ng tracks, songs ng SB19, yung may edad na gaya ko, 'di ba? Yung mga 25, yung mga mature na, sabi natin nag-mature na. Kasi doon sila mas nakaka-relate. Doon nakaka-relate yung nasa ganung edad, 'di ba? Kaya kung mapapansin niyo karamihan mga mama, mga mommies, mga grandma, yung ano kasi nga nakaka-relate sila doon sa kinakanta ng SB19. also keep on pushing their limits. Their collaboration with Sara Geronimo, Umaaligid, marked a creative high point. It functions as a cinematic piece rather Yan, tsaka isa pa 'to, 'di ba? Kung mapapansin niyo yung mga kino-collab ng SB19, hindi lang yung mga new generation ng artist dito sa Pilipinas, even yung mga olds, 'di ba? Gary Valenciano, Sara Geronimo, and although hindi naman gano'n katanda, pero sabihin nating si Sara Geronimo is nasa millennials, nasa 30s or magpo-40s gano'n, 'di ba? Sara Geronimo, Regine Velasquez, yun yung mga nakaka-collab nila, eh. 'Di ba? Glock 9, 'di ba? Si Glock 9, high school pa lang ako, matanda na, eh, 'di ba? So, doon mo masasabi talaga na sumasabay si SB19 sa mga old veteranong artist, tapos kaya din nilang makipagsabayan sa new generation artist.
Ganon sila ka-versatile yung SB19. Although itong SB19 hindi naman sila ganon katanda, hindi rin naman sila ganon kabata. Nasa talagang tamang bracket talaga sila ng prime nila, di than ba? a conventional single, telling a complete story through both song and visuals while examining labor, value, and dignity. And it is the quality of what they offer that actually widens what Philippine pop can express and how far it can travel by Mm. expanding the themes offered to pop audiences and sustaining global reach as an independent group. They are challenging long-standing assumptions about scale, autonomy, and cultural export. For many international listeners, SB19 has become a gateway not only to P-pop but to Filipino culture. Yep. Yun, tama yun. Marami din ako nakikita mga foreign artists, ay hindi, foreign reactors about SB19 na um, mas lalo silang naging interesado sa kultura ng Pilipinas. Totoo yun, totoo yun. Marami din ako nakikitang napapanood na mga reactors, video reactors na nagre-react sa SB19 at parang siyempre parang doon sa ibang mga video ng SB19 na parang mas naengganyo silang makilala hindi lang ang SB19 kundi yung kultura din ng Pilipinas. Itself. I'm going to ruffle a lot of feathers with what I'm about to say. I'm still going to say it. I think they are in the conversation of the most successful Filipino act globally. The kind of attention that they have brought into the country when they have concerts or when they go to other countries, you can see that their fandom, the people that watch them, they're not just Filipinos. They're made of fans from other nations, from other countries. Are they comparable to the kind of success that and popularity of K-pop artists? No. Hindi. No, but that Yeah, hindi that pa. is another Um, darating tayo dyan. Darating tayo dyan sa ganyang level. Ang kinaganda lang din kasi din sa SB19 is parang pag ang maganda kasi sa fandom din kasi ng SB19 na talagang todo suporta sila. Lumilipad sila sa ibang bansa para lang suportahan din yung concert. Isa rin yan talaga sa malaking pundasyon kung bakit talagang sobrang kilala din yung SB19. that is a separate conversation. Because the truth is that when K-pop finally hit, when the sound and the aesthetics finally hit the global market, when it finally clicked, K-pop, the whole of South Korea was ready. They were ready for the tourists. They were ready for the attention. They Mm. had products that they can sell. They have an entire industry that nurtures the interest of these visitors and the fans towards their culture and towards their product. In other words, the country was able to nurture the second spend. They were able to fulfill it because usually foreigners, when they come to a country, they are willing to spend. Yeah, totoo naman. Totoo naman yung sinabi ni Madam. And then syempre, para sa akin siguro, siguro talagang nauna lang talaga si Korea, si K-pop. Siguro talaga para sa akin, nauna lang talagang ma-mainstream ni K-pop ng Korea yung K-pop industry. Kaya siguro sabihin natin na halos lahat ng kahawig. Although argument, pwede mong daanin sa argumento na hindi naman si K-pop si Korea yung nag pa-mainstream ng K-pop kasi kung i-genre mo kasi siya is papasok siya sa boy band girl group, boy band, mga ganon. Which is dati na sa US pa lang, 'di ba? Parang nauso na 'yan dati. Pero syempre, sabi nga natin na talagang nagbabago yung ihip ng hangin, nagbabago yung takbo ng panahon. So, I think mas parang nabigyan ng twist ng Korea yung ganong klase ng industriya, yung boy group, girl band, girl group, tsaka boy band, di ba? Parang nabigyan ng panibagong identity ng Korea yung ganong klaseng industriya. So, kaya sinasabi na pag napahawig yung mga ganyan ng P-pop SB19 or other P-pop group, parang sa sinasabi na gaya-gaya lang kayo sa Korea. Pero
hindi naman talaga totally si Korea yung nagpasimula nung ganong klaseng genre. Siguro para sa akin nabigyan ng twist, new sound, no? Sabi natin ganon. Yung ganong klaseng mga kanta, yun lang para sa akin yun. So, yun. Na-evolve lang ng konti. Na-evolve ng Korea yung ganong klaseng industriya, which is yung boy group, mga boy band, tsaka girl group. But if there's nothing to spend on, and South Korea was ready for that. And I think that's the only thing lacking in SB19. They don't have that kind of backing. The government was not prepared for this. We didn't Which is true. Totoo yan. No? Ang mahirap din kasi dito sa Pilipinas is hanggat wala ka pang napapatunayan, hindi ka papansinin. Hanggat hindi ka sumisikat sa ibang lugar, hindi ka papansinin. Which is really sucks, man. Yan ang masakit na katotohanan dito sa atin sa Pilipinas. Totoo yan sinasabi na hanggat wala ka napapatunayan, hindi ka kikila. Sabi natin si Pacquiao, kung kailan nagkaroon si Pacquiao ng international title sa boxing sa ibang bansa, hindi siya sasalubungin ng Pilipinas. Hindi siya kakamayan ng presidente dati, man. Which really sucks, di ba? Yan ang nagiging dito kasi kultura dito sa Pilipinas. Hanggat wala kang napapatunayan, hindi ka kikilalanin ng bansa mo. Man, that's bad. think of it. And so when they are bringing in tourists, there's like a block, a stop. They come for SB19 and that is about it. Of course, there are exceptions, but that's the frustration. But again, it does not change the fact that they have brought in so much success, so much attention. That does not change the fact that they have the creative marketing and commercial success, that they brought that to the Philippines, and they're doing it organically because they are funding themselves. Totoo. So they own themselves, they are managing themselves. So I think they are in the conversation of becoming the most successful Filipino act globally. Would love to hear your thoughts though. As always, please be respectful. We're here to have a conversation. Yeah. I think that's it. Please like the video, subscribe, and hit that notification button so that you do not miss a single video that we are uploading, which is almost every day. So please do that. But more importantly, share the video. That is going to help us get pushed by the algorithm and make us grow more and faster. Okay, so we can do more projects. Thank you. Till next time. So, yun. Shoutout sa Asian Entertainment and Culture, no? So, shoutout kay Madam Faylene. So, yan. Ilalagay ko yung link ng original video sa baba para kung ayaw nyo ng maraming post na sinasabi ko, no? Ayaw nyo ng kachismisan ko. So, yun, ilalagay ko yung link sa baba. So, yun. Para sa akin, maganda yung breakdown ni Madam doon. So, sinabi niya doon na talagang nakaka-frustrate lang din talaga yung part na when it comes pagdating sa recognition sa mga artists or not even kahit hindi lang sa music industry, especially sa sports na kung wala ka pang napapatunayan, hindi ka pa susuporta ng gobyerno ng Pilipinas. So, which really sucks, man. So, sana mabago na yung ganong culture natin dito sa Pilipinas. So, yeah. As always, man, kung hindi ka pa nakapag-subscribe at nagustuhan mo naman yung ganitong klase ng breakdown natin, no? So, subscribe and click mo yung bell para updated ka. So, paalam.